Minsan, biglang dumarating ang mga pangyayari, mga hamon na hindi natin inaasahan, at sa katahimikan ng gabi, doon sila tumatama. Sabado ng gabi noon, tahimik ang buong barangay, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga pamilya. Si Ginang Clarita ay mag-isa na nanonood ng paborito niyang teleserye sa kanyang lumang telebisyon. Sa 72 taong gulang, nasanay na siyang mag-isa sa bahay. Ang kanyang mga anak at apo ay matagal nang lumipat sa Maynila para magtrabaho, at siya na lamang ang natitira sa pag-aalaga sa pamilya. Habang nakaupo siya sa kanilang lumang sopa, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Parang diniin ng malaking bato ang puso niya. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang braso ay tila unti-unting nanigas at nanginginig, at ang kanyang noo ay nagsimulang pawisan ng malamig. "Oh, God! Bakit nangyayari ito?" bulong ni Mrs. Clarita sa sarili. Nanginginig ang boses. Hindi niya alam ang gagawin. Walang ibang tao sa paligid, at ang kanyang cellphone ay nasa coffee table sa kabilang dulo ng sala. Dito, pumasok sa isip ko ang sinabi ng barangay paramedic noong nakaraang buwan. Kapag inatake ka sa puso at nag-iisa ka, may mga paraan upang matulungan ang iyong sarili habang naghihintay ng tulong, sabi ng paramedic. Kahit na halos pagod na siya, sinubukan ni Lola Clarita na panatilihing masigla ang kanyang loob. "Hindi ito ang katapusan para sa akin. Lalaban ako," mahinang bulong niya. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sa puntong ito, bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Lola Clarita, mayroon lamang isang maliit na kahilingan. Kung nagustuhan mo ang aming kwento, o kung gusto mong matuto pa tungkol sa kaalamang pangkalusugan na makapagliligtas sa buhay ng iba, huwag kalimutang suportahan ang aming channel Payong ng Matanda. Maaari mong i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay. Sa Payong ng Matanda, bawat kwento ay may aral, at bawat aral ay para sa iyong kaligtasan. Ngayon, balik tayo sa kwento. Ramdam pa rin ni Clarita ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, nagsimula siyang gumawa ng unang hakbang. Unang hakbang huminahon, pinilit niyang huminga ng malalim. Sa bawat paghinga, binibilang niya sa kanyang ulo. Huminga sa pamamagitan ng iyong ilong, 1, 2, 3. Huminga sa iyong bibig, dahan-dahan. Paulit-ulit niya itong ginawa. Pilit na pinapawi ang tensyon sa kanyang dibdib. Alam niyang habang nangingibabaw ang takot, lalala lang ang kanyang kalagayan. Unti-unti, kahit bahagya lang ay bumagal ang kanyang paghinga. Pakiramdam niya ay bumubukas ang kanyang mga hininga, kahit na naroon pa rin ang sakit at bigat sa kanyang dibdib. Ikalawang hakbang umupo o humiga sa ligtas na lugar, dahan-dahan siyang gumapang papunta sa couch. Kumuha siya ng malaking unan at inilagay sa likod niya para maaliw. "I'll stay here for a while. Don't make any sudden movements," bulong niya. Pinipigilan ang mga luha. Humiga siya sa sopa, bahagyang nakataas ang ulo, habang sinusubukang maging kalmado. Ikatlong hakbang uminom ng aspirin. Kung mayroon ka nito, naalala niya ang payo ng mga paramedic sa kanya. Kung mayroon kang aspirin, dapat mong nguyain ito kaagad para makatulong sa sirkulasyon ng dugo. Buti na lang at may maliit na medicine cabinet sa tabi niya sa altar ng bahay. Halos gumapang siya papunta dito. Pilit inaabot ang maliit na bote ng aspirin. Nang makuha niya ay agad siyang kumuha ng isa at inilagay sa ilalim ng kanyang dila. Ngumunguya ng dahan-dahan. "Sa tulong ng Diyos, sana ay maligtas ako," mahina niyang panalangin. Ika-4 na hakbang malalim na paghinga at pag-ubo, CPR cough. Sa kabila ng kanyang pagod, sinubukan pa rin niyang gawin ang kanyang natutunan, CPR coughing. Sa bawat malalim na paghinga niya, umuubo siya ng malakas. Huminga siya ng malalim, saka umubo ng malakas. Muli siyang bumuntong hininga at umubo muli. Masakit, ngunit alam niyang kailangan niyang kumapit. Inulit niya ang paghinga at pag-ubo. Unti-unti, parang may kung anong gumagaan sa dibdib niya. Habang patuloy siya sa pag-ubo,
Naramdaman niya ang paghina ng kanyang puso. Nang mga sandaling iyon, nasa gitna ng panganib si Lola Clarita, ngunit nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. Pero hindi pa tapos ang laban niya. Sa madilim na gabi, habang ang mga bituin ay tahimik na nanonood mula sa langit, si Clarita ay patuloy na lumaban para sa kanyang buhay. Habang nakahiga siya sa sopa, halos maputla na ang mukha niya sa pagod at sakit, pero may kislap pa rin sa mga mata niya ang pag-asa. Alam niyang hindi pa siya tapos, at may iba pang hakbang na kailangan niyang gawin para mabuhay. Medyo gumaan ang kanyang paghinga pagkatapos umubo at huminga ng malalim. Ngunit nakakaramdam pa rin siya ng panganib sa bawat pintig ng kanyang puso. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Bumulong. Clarita, kaya mo yan. Kaunti na lang, lumaban. At pagkatapos ay sinimulan niya ang susunod na hakbang. Ikalimang hakbang tumawag para sa tulong. Sa isang sulok ng sala, naroon ang kanyang cellphone, ang tanging pag-asa niyang makatawag ng tulong. Nanginginig man ang buong katawan, ay nagawa pa rin niyang tumalikod at dahan-dahang gumapang patungo sa mesa kung saan nakalagay ang cellphone. Habang gumagapang siya, nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan. Ngunit hindi siya tumigil. Medyo lang. Almost done. Mahinang bulong nito na parang kinakausap ang sarili para hindi masayang ang lakas. Habang inaabot niya ang kanyang cellphone, mabilis niyang denial ang emergency number na nakasave sa kanyang mga kontak, ang numerong nakatalaga sa Barangay Health Center. Ngunit habang naghihintay ng sagot ay biglang humina ang kanyang pandinig. Parang unti-unting dumidilim ang kanyang paligid. I can't pass out, not now. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang pilit siyang namamalayan. Sa kabilang dulo ng linya, narinig niya ang boses ng emergency operator. Hello, ito ang emergency hotline. Paano ka namin matutulungan? Kahit mahina ang boses niya, sinubukan pa rin niyang magsalita. Ate, tulungan mo ako. Sobrang sakit ng dibdib ko. Mag-isa lang ako. Kahit halos hindi na siya makapagsalita, nagawa pa rin niyang ibulong ang kanyang address. Barangay Santo Niño, ang bahay ni Clarita Rivera, sa tapat ng chapel. Agad na nagpadala ng ambulansya ang operator at sinabihan siyang huminahon. Ma'am, calm down. On the way na po ang team natin. Kung mabubuksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto para matulungan ka namin ng mabilis. Narinig ito ni Clarita at alam niyang kailangan niyang kumilos. Ika-6 na hakbang buksan ang pinto at maghanda ng impormasyon. Bagamat halos mapagod ay dahan-dahan siyang gumapang patungo sa kanilang pintuan. Bawat galaw niya ay parang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang malapit na siya sa pinto ay napapikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humihip sa sala. Isang paalala na buhay pa siya at may pag-asa pa. Sa huling lakas, inabot niya ang pinto para buksan. Binuksan niya ito ng bahagya, saka mabilis na sumandal sa pinto para maupo. Buksan mo ang pinto. Clarita, buksan mo para mas makita kanila. Bulong niya, humihingal. Pagkatapos ay inilabas niya ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang ID, listahan ng mga gamot at mga contact number ng kanyang mga anak. Inilagay niya ito sa tabi ng pinto. Alam niyang ito ang unang hahanapin ng mga unang sasagot. Habang nakasandal siya sa pinto, halos pagod, nanalangin siya sa sarili. Oh God, sana makarating sila dito sa lalong madaling panahon. Ayokong matapos ito dito. Habang naghihintay ay nakarinig siya ng mahinang yabag mula sa labas. Hoy Clarita, narinig ka namin. Nandyan ka ba? Sigaw ng kapitbahay niyang si Aling Rosa na matalik niyang kaibigan. Hindi na siya nakasagot pa. Ngunit pinilit niyang sumandal ng kaunti upang ang kanyang ulo ay sumundot sa nakabukas na pinto. Nakita siya ni Aling Rosa. Agad siyang tumakbo at sinigawan ang mga gwardiya na dumadaan. Bilisan mo, inatake na si Mrs. Clarita. Nandito siya, sa harap mismo ng pinto. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang tanod ng barangay na sinundan ng ambulansya. Agad siyang binuhat ng mga rescuer at kinuha din nila ang kanyang pagkakakilanlan at gamot. Nang maisakay siya sa ambulansya,
ay halos mawalan na siya ng malay, ngunit bago tuluyang pumikit ang mga mata, ay bumulong siya ng mahina. Salamat, Diyos, at aspirin. At ito ang ikalawang bahagi ng kwento ni Ging Clarita. Sa kanyang determinasyon at tamang kaalaman, nailigtas niya ang sarili sa pinakamapanganib na sandali ng kanyang buhay. Pero ang tanong, ligtas ba talaga siya? Sa loob ng ambulansya, kumikislap ang mga ilaw sa dilim. Nakahiga si Clarita na pagod habang ang mga rumesponde ay abalang sinusuri ang kanyang kalagayan. Naririnig niya ang mahinang boses nila. Stay ang pulso niya, pero mahina. Bilisan na natin. Bawat segundo ay parang isang oras. Naramdaman ni Clarita ang malamig na hangin sa kanyang balat, ang mga sirena na bumabasag sa katahimikan ng gabi, at ang mundo ay umiikot sa kanyang paligid. Kahit na halos nakapikit ang kanyang mga mata, sinubukan niyang magdasal. Dear God, kung ito na ang huling pagkakataon, ingatan mo ako. Pero kung may pagkakataon pa ako, iligtas mo ako. Sa mga sandaling iyon, tila may bahagi ng kanyang puso na tumitibok. Hindi pa handang sumuko. Sa kabila ng sakit at panghihina, naroon pa rin ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa emergency room. Pagdating niya sa ospital, isinugod siya sa emergency room. Mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse. Ito ay atake sa puso. Kailangan natin siyang patatagin kaagad, sigaw ng doktor habang inihahanda ang mga gamit. Habang nagbibilang ng minuto, nakatutok ang doktor sa kanyang dibdib, ikinabit ang EKG wire at nagsimulang gamutin. Ganun pa man, medyo natulala pa rin si Clarita. Naririnig niya ang bawat boses, bawat utos ng doktor, at bawat panalangin mula sa mga kinauukulan. Hang in there, Mom! You can do it! Bulong ng isang nurse habang hawak niya ang kanyang kamay. Isang sandali ng paglalakbay sa kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, tila pumasok sa panaginip si Clarita. Para siyang naglalakad sa isang mahaba, tahimik, malamig na daan na walang iba. Sa dulo ng kalsada, may liwanag. Parang naririnig niya ang mga tawag ng mga yumao niyang mahal sa buhay. Clarita, tumayo ka dyan. Ngunit sa kabilang bahagi ng kanyang isip, narinig niya ang boses ng kanyang mga apo, ang tawag ng kanyang mga anak, at ang malalakas na tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye. Bigla, naramdaman niyang may humawak sa kanya, at ang boses ng nurse ay inulit. Mrs. Clarita, lumaban ka. Kailangan ka pa ng pamilya mo. Doon niya naisip hindi pa siya handa. Marami pa siyang dapat gawin. Napakaraming ipapamana sa kanyang mga apo at napakaraming kwento na dapat ikwento sa kanyang buhay. Ang himala ng katatagan. Dahan-dahan niyang naramdaman ang init sa kanyang mga palad. Bumalik ang pakiramdam sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang malalalim na ilaw ng ospital, ang mga abalang nurse sa paligid niya, at ang oxygen mask sa kanyang katawan. Salamat. Buhay pa ako. Mahinang bulong niya sa sarili, habang nangingilid ang mga luha. Pagtayo at pag-alala sa huling 2 hakbang. Ilang oras pagkatapos ng operasyon, habang nagpapahinga siya sa isang pribadong silid sa ospital, dumating ang doktor at ilang nurse. Mrs. Clarita, salamat sa Diyos at sa iyong tapang. Ang mga hakbang na ginawa mo bago ka dinala dito ay nagligtas sa iyo. Sabi ng doktor na may ngiti sa kanyang mukha. Ngumiti rin si Mrs. Clarita habang sinubukang tumayo sa kama. Nagdasal lang ako at sinunod ko ang natutunan ko noon, sagot niya. At dito niya naalala ang huling 2 hakbang na ginawa niya bago siya nawalan ng malay. Ika-7 hakbang panatilihing, nakataas ang iyong mga binti kung posible. Habang naghihintay ng tulong sa bahay, kahit halos pagod na pagod, sinubukan niyang itaas ang mga paa sa pagtapak sa mababang mesa. Nakatulong ito sa pagdaloy ng dugo pabalik sa kanyang puso. Siguro makakatulong ito. Kahit kaunti lang, mahina niyang bulong. Ika-8 hakbang manalangin at maniwala. At higit sa lahat, sa bawat sandali ng kanyang pakikibaka, hindi siya tumigil sa pagdarasal. Walang imposible sa Diyos hanggat humihinga ka,
patuloy na lumaban, sabi niya sa sarili. Ngayon, nakahiga sa ospital, alam ni Lola Clarita na hindi lang gamot at doktor ang tumulong sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang tapang at pananampalataya. Matapos ang ilang araw na paggaling sa ospital, umuwi si Clarita. Bagamat hindi pa rin siya ganap na maayos, ang kanyang katawan at higit sa lahat, ang kanyang pananaw sa buhay ay nagbago ng malaki. Habang nakaupo siya sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga sa kanyang bakuran, dahan-dahang humihigop ng mainit na jalabat, pinagmamasdan niya ang paggalaw ng mga dahon at ang magandang sikat ng araw. Tahimik ang paligid, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan at pasasalamat sa kanyang puso. "Thank God for giving me another chance," mahinang bulong niya habang nakangiti. Pagbisita sa pamilya at mga kaibigan. Hindi nagtagal, bumalik ang kanyang mga anak mula sa Maynila, kasama ang kanilang mga apo at ilang kapitbahay. "Mom, thank you, and you're safe. Akala namin wala ka na talaga." Halos mangiyak-ngiyak ang panganay niyang anak habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Ngumiti lang si Clarita, mahina pero puno ng pag-asa. "Hindi pa ako handa. Marami pa akong kwentong ikukuwento sa iyo," sagot niya sabay tapik sa kamay ng anak. Nagtipon ang mga kapitbahay sa kanyang bakuran at nakinig ang lahat sa kanyang kwento. Mga aral mula sa karanasan. Sa harap ng lahat, ibinahagi niya ang buong kwento ng kanyang pinagdaanan mula sa biglaang pananakit ng dibdib hanggang sa kanyang pag-aaway sa ospital. Habang nagkukwento siya, makikita sa mukha ng mga nakikinig ang takot, pagkabigla at paghanga sa kanyang pagtitiis. "Kung hindi ko natutunan ang 8 hakbang na yan, baka hindi ako nakarating sa ospital. Hindi natin alam kung kailan darating ang ganitong klaseng hamon. Kaya naman napakahalaga na matutunan natin kung paano iligtas ang ating mga sarili." Seryosong pahayag niya. Ang lihim sa kanyang pagtitiis. Tumingin siya sa kanyang mga apo at kapitbahay. "Pero alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang natutunan ko?" tanong niya. Natahimik ang lahat, nakikinig. Hindi lang gamot, doktor, o kawani ng medikal ang kailangan sa sitwasyong ito. Mahinang sabi niya, "Kailangan din natin ng lakas ng loob at pananampalataya. Gaano man kagaling ang doktor, kung susuko tayo sa ating sarili, walang mangyayari. Dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob at magtiwala sa Diyos." Tumango ang lahat habang ang iba ay umiiyak pa rin. Paalala ni Ging Clarita sa lahat. Bago tapusin ang kwento, nagbigay siya ng mahalagang paalala. "Mula ngayon, panatilihin ang mga mahahalagang gamot sa isang madaling maabot na lugar, lalo na ang aspirin. Turuan kami ng mga tamang hakbang na dapat gawin kapag inaatake sa puso. At higit sa lahat, laging maging handa at panatilihin ang positibong saloobin." Nakangiti ang kanyang mga apo habang nakatingin sa kanya. "Lola, ikaw talaga ang aming pinakamatapang na lola," masayang sabi ng kanyang bunsong anak. Isang mas masiglang buhay pagkatapos ng lahat. Mula noon, naging mas aktibo si Ginang Clarita sa barangay. Naging tagapayo siya sa sentrong pangkalusugan. Nagtuturo ng wastong pangunang lunas at nagbibigay inspirasyon sa iba pang nakatatanda. Madalas marinig ng mga tao ang kanyang sinasabi habang nakatayo sa harap ng barangay hall. "Walang dapat mawala ng pag-asa. Sa tamang kaalaman, katatagan at pananampalataya, malalampasan natin ang anumang unos." At habang naglalakad siya pa uwi, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. May hawak na maliit na supot ng gamot at isang rosaryo sa kanyang bulsa. Ang dating simpleng babae na si Lola Clarita ay kilala na ngayon ng lahat bilang the grandma with 8 secrets who survived a heart attack. Mensahe ng kwento. Ang kwento ni Lola Clarita ay isang paalala sa ating lahat na sa panahon ng pagsubok, tamang kaalaman, emosyonal na paghahanda, at matibay na pananampalataya ang tunay na sandata para harapin ang panganib. Hindi mo kailangang maging doktor para iligtas ang iyong sarili. Kung minsan, ang simpleng kaalaman at panalangin ang tunay na susi sa kaligtasan. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Lola Clarita
At sa tingin mo ay makakatulong ito sa iyong pamilya o komunidad, huwag kalimutang suportahan ang aming channel, Payong ng Matanda. Mangyaring mag-subscribe, i-like ang video, at ibahagi sa iba upang mas maraming tao ang matutong iligtas ang kanilang sarili. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa.